Magandang araw. Pag-usapan po natin itong ginawang pagpupulong ng PDP. Sa ginawang pagpupulong po ay umattend po itong isang magaling na political strategist na si Miss Malo Tiquia. At dumalo din po itong kapatid ng dating Finance Secretary Dominguez, no, na isang magaling din na political advisor, analyst, okay? At sa doon po sa ginawang pagpupulong ay nagkaroon po ng palitan, no? O nagkaroon ng pagpapalit ng posisyon. Ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla ay pasamantalang umalis at ngayon po ay ang may hawak, no, na bilang presidente ng PDP ay si Mayor Baste, okay? Alam po ninyo sinasabi na itong ginawang pagpupulong ng PDP ay bilang paghahanda nila para sa parating na 2028 eleksyon. Okay? Sa akin palagay, yan po ay tama lang, no? Kasi 3 taon, no? 3 taon ay bago mag-eleksyon, tama lang yan na ngayon pa lang dapat maghahanda na sila. Okay? At dapat ngayon pa lang ay pag-uusapan na nila kung sino-sino ito mga pwede nilang maging pambato sa pagka-senador, vice president, president, okay? Kasi mahalaga po yan mahalaga po yung una-una yung katapatan, no? Katapatan sa partido, katapatan sa bayan, okay? Yung serbisyong yung may magandang plataforma, mahalaga po 'yan. At siyempre, no, yung mga winnable, mahalaga po 'yan na 'yan ang maging pambato ng PDP. Okay? Ngayon ako bilang isang taga-subaybay lang, no. Meron kumbaga sa akin opinion, no, ay mahalaga, no, na kung sakali man magkaroon ng seleksyon, no, na bilang pambato itong PDP ay sa akin palagay po maganda siguro kung isama nila sa kanilang pipili yung tatakbong senador, kasalukuyang senador, incumbent na masabi kong bumoto pabor sa acquittal ni BP Sara. Mahalaga po yan, no? Kasi mahalaga din naman na kung sila po ay tumulong kay BP Sara, mahalaga din na tulungan din natin sila. Okay? Kung sino yung senador na kung sakali bumoto pabor sa pag-acquit kay BP Sara, no? Para sa akin mahalaga na isama ng PDP sa kanilang lineup. At siyempre, no, yung mga tumakbo nung nakaraan nung nagdaang eleksyon 2025. Jimmy Bundok, okay? Raul Lambino, kasi yung mga yun loyal yun Loyal yun sa PDP. GB Hinlo, loyal yung mga yun sa mga abogado pa. Okay? So, ngayon, ay ang masasabi ko, kung ang PDP po ay nagpulong kamakailan bilang paghahanda, ay nauna na po naghanda itong ibang grupo naman. Okay? Last year pa lang, masasabi natin na itong magiging katunggali ni kung sakali si BP Sara, no? Kung sakali po siya ang mapili ng PDP na maging standard bearer, no? Maging pambato bilang pangulo, ang maging kalaban niya ay nauna na po maghanda. Sino ba yung mga yan? Speaker Romualdez. Okay?
Rizal Tiberos. Sila po ay last year pa lang, naghahanda na. Paano natin nasabi? Itong ginawa nilang mga pag-iimbestiga, itong ginawa ng Kamara na pag-impeach kay VP Sara, yan po ay masasabi natin na paghahanda. Okay? Itong ginawa ng ni Speaker Romualdez na pamimigay ng mga ayuda, masasabi natin na yan po ay paghahanda. Hindi lang sa 2025, maging hanggang sa paparating na 2028 eleksyon. Yan po ay inaasahan natin na pag malapit ang eleksyon, ay muling lilitaw itong pamimigay ng ayuda. Kasi nga 'di ba ngayon katatapos ng eleksyon, nakita nyo wala, halos tahimik ngayon, wala masyadong nagbibigay ng ayuda. Okay? Tapos na ng eleksyon wala masyado. Kaya inaasahan natin yan, after na makapanumpa itong mga ito, babalik uli yan mga ayuda-ayuda na yan. Yan masasabi natin na paghahanda yan para sa 2028 eleksyon. Okay? Ito mga ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara po, yan po ay paghahanda. Dahil simple po, dahil may impeachment, may ingay. Di ba? May ingay sa politika. Okay? Ang pangalan nila, laging nasa headlines. Na kunwari, sila ay makabayan, crusader, kuno. Okay? Crusader. Ngayon, sa part naman ng kabilang grupo, itong mga dilawan, masasabi ko na sila din po ay maaga naghanda. Paano ko nasabi? Ito, halimbawa, itong ginawa ng ni Rizal Tiberos na pag-imbestiga kay Kibuloy. Ginawa ni Tiberos na pakulong kay Kibuloy. Okay? Isa po sa paghahanda yun. Itong pagsulong ng itong pangunguna ng akbayan para mag-file ng impeachment kay VP Sara, isa rin pong paghahanda yun. Kasi involved sila, tulong-tulong sila mga grupo ng dilawan, akbayan, naghahanda na po sila. Nauna na po sila maghanda para sa parating na 2028 eleksyon. Yung mga yan, nagsasalita, kunwari, hindi, walang connection ito. Sasabihin nila, hindi, walang connection ito sa politika, trabaho lang ito. Pero ang totoo yan po ay paghahanda para sa parating na 2028 eleksyon. Okay? Kaya dito po mahalaga, dito sa parating na 2028 presidential election, ito po ay mahalaga yung kumbaga kampihan. Kung may kakampi ka, okay? Halimbawa, ito, masasabi ko, mahalaga po na ngayon pa lang, ma-identify na dapat ng PDP kung sino itong mga tao na sa tingin nila ay pwedeng makatulong, makakuha ng suporta mula sa mga botante. Halimbawa, si Amy Marcos. Masasabi natin na sa ngayon, dahil siya po ay solid Duterte supporter, sabi niya, okay, kung saan si VP Sara, nandun siya. Okay, sapagkat naniniwala siya na ang pulisya ng kanyang ama at ang pulisya ng mga Duterte ay halos parehas, sabi niya. Okay, kaya dito siya sa inline sa mga Duterte. So mahalaga po na si Amy Marcos manatili sa mga Duterte para yung North, okay, yung North ay masasabi na hindi man 100% dahil nga kung sakali itong si BBM ay i-endorse si Romualdez, okay? So ngayon, ang solid North ay mahahati. Kung sino ang susuportahan ni Amy, pwedeng makakuha ng boto mula sa
Norte. Kung sino ang suporta ni BBM, pwedeng makakuha rin ng boto mula sa Norte. So, mahahati yan. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Okay? Mahalaga yan. Ah. Sa akin palagay po, pag sakaling manatili si Amy Marcos sa mga Duterte, mas malaki po ang posibilidad na sabihin natin 70% ng mga loyalista, Norte, ay papanig kay Amy Marcos. Okay? Papanig kay Amy Marcos. Simple, Marcos yun eh. Marcos yan dahil ang karamihan sa mga loyalista, yung mga loyalistang gising, sila ay loyalista doon sa matandang Marcos. Okay? At dahil nga siyempre sila ay loyalista ng matandang Marcos, siyempre masasabi natin na 70% ng loyalista ay sasama kay Amy Marcos. At malamang yan, ang loyalista na panig kay Amy Marcos ay susuporta kay BP Sara. Mahalaga po yan. Okay? Ito pa. Okay? Ito pa kung sakali. Kung sakali tumakbo itong si Rizal Tiberos, hindi nila makakuha ang suporta ng North. Sapagkat kung manatili si Amy Marcos, BP sa Duterte, pupunta yan kay BP Sara. At kung sakaling i-endorso ni BBM si Romualdez, mahahati yan. Kaya ngayon, itong goal ng Dilawan-Pinglawan na makakuha ng boto mula sa loyalista, malabo kapag manatiling Duterte supporter si Amy Marcos. Okay? Kasi yan ang goal ng Dilawan ngayon eh. Magiba ang tinatawag natin na North and South. Okay? Yung North and South gustong tibagin ng Dilawan para humina. Okay? Para humina itong pambato kung sino man. Okay? Ayun, siyempre ang Mindanao, Visayas, ay expect na natin yan na yan po ay Duterte. Expect na natin yan. Okay? Na yan po ay Duterte. Solid yan, sigurado. Kaya nga, ito, mga kababayan, malaking kawalan po itong mga ibang congressman na kumalas ng suporta kay Speaker Romualdez. Katulad po nito itong congressman mula sa Cebu na si Joke Prasco, na kamakailan ay napakabalita na hindi nag-sign ng manifesto para suportahan si Romualdez. Iyan po ay malaking kawalan sa political career ni Romualdez sa Cebu. Okay, dahil ang Cebu po, alam po natin na yan po ay solid Duterte, tapos kung mawalan pa ng suporta si Romualdez sa Cebu, ay di lalo na. Katulad po nito, ito sabi ni Joke Prasco, yung kanyang paliwanag, sabi niya, I have not signed the manifesto and after careful reflection, I have decided not to this decision is not about creating further division. I simply believe the House of Representatives can and must do better. We should be partner in building the country up, not a platform for further discord. So yan po ang pahayag ni Joke Prasco base po dito sa report ng balita. Okay? Kaya yan po ay malaking kawalan kay Romualdez. Dahil tulad yan, kita natin itong nagdaan na eleksyon. Nilampaso po ng mga pambato ng Duterte
ng PDP, okay? Ang bato ni BBM sa Cebu, sa Mindanao, Visayas. Ito nga ito nga ang batikang politiko diyan na si Gwen Garcia, pagkatagal-tagal na. Masasabi natin na Jurassic na diyan sa Cebu. May matatag na makinarya, may pera. Okay? Pero tinalo ng isang Pambari 4 na baguhan. Okay? Kaya po na mahalaga po yan na makuha ng PDP ng Duterte ang Cebu ngayon pa lang. Na manatili itong si Pambari 4. Kaya tama lang itong ginawa ng PDP na ngayon pa lang, maganda sila para hindi sila mahuli. Ito ang ginagawa ng kalaban nila, matindi na ito . Yung paghahanda, hindi lang basta paghahanda, hindi lang basta meeting, pag-gather. Talagang ginagawa ng kalaban nitong PDP, kabilang grupo, ay demolition job. Paninira. Sasabihin nila, hindi, walang halong politika ito. Maniwala ba tayo dyan? Sino pinagluloko nila? Okay? Ayun. Yung mga ganong gimmick, bistado na yan . Diba? Bistado na yan, mga kababayan.